Hello mga karadyo, magandang patanghali. Welcome sa aking ika-58 video. Okay, nagbabalik mulit tayo. Medyo matagal akong hindi nakagawa ng video. At ngayon, ang gusto kong ipakita sa inyo mga karadyo ay tungkol sa LFA 5 na antena. Makikita ninyo doon sa aking previous na mga video na gumawa ako ng LFA 5 na old school kasi insulated yung lahat ng kanyang element. So medyo mas maiksi-iksi 'yon. Pero ngayon, gusto kong ipakita sa inyo yung LFA 5 na shorted yung mga element at isa pa, mas mahaba-haba na siya ngayon. Ito siya mga karadyo. Ayan. Yan ang LFA 5 element na LFA antenna. Okay? So, ang kanyang boom kung dati ay approximately mga 60 inches, ngayon ito ay nasa mga 72 inches. Ayan, shorted na siya mga karadyo. Shorted siya. At ito yung kanyang feed line. Ito yung kanyang driven element. Ito yung kanyang pinaka-loop mismo, no? Yan. So, direct feed. Of course, pag nag-check tayo ng SWR, insulated para hindi kahit papaano hindi perfect itong ating pagte-test, pero hindi na tayo lalayo doon. Ngayon, nagulat ako sa SWR nito. Tama nga yung sinasabi ng Tama nga yung sinasabi sa mga libro tungkol dito. Ito ngayon siya, mga karadyo. Ayan. Yan ang kanyang outcome. Ang SWR niya, yan ay from 144 to 146,500. Sana makita ninyo, no? Medyo maliwanag eh. So ang SWR niya ay 1.025. Hindi pa yan yung pinakasentro. Hindi pa yung pinakasentro yan. Okay, sige, tingnan natin ha. Uy, namatay. Teka, buksan ulit natin. Ayan. So mapapansin nyo ang kanyang center frequency. Titingnan natin. Magbabago-bago to mga karadyo dahil kasi nandito lang tayo sa baba. Pagka inikot natin yan, nababago-bago yung kanyang center frequency. Pero hindi na siya tumataas dyan. Kumbaga sa nagwe-wave na lang between 1.2 pababa. So nakikita nyo ba mga karadyo? Ayan o. Nasa 144,840 ko ngayon. Yan ay SWR. At kung titignan nyo ang kanyang S11 o ang kanyang return loss, eto siya. Yan. So ayan mga karadyo. Yan ang kanyang return loss. Okay? So below minus 20 dB, which is my acceptable return loss. Kaya palagay ko maganda tong antenang to. At yung dati kong ginawa ay subok na yon. Ito ngayon ang ating susubukan. Paggawa ito mga karadyo ng isang amateurista, gustong-gusto niya magkaroon nito. Although gumamit na rin siya ng mga Cushcraft na 4-element T-match, 7-element, pero gusto raw niyang masubukan itong LFA. Mataas ang power handling capacity nito mga karadyo. Kaya yun nga lang, medyo narrow yung frequency niya. Yung sa pinakita ko sa inyo kanina na 146.500, pagka nilagay nyo sa 147 yon, ang 147 niya is already 1.6. Kaya biglang angat yan. At ganun din sa pababa. 143,
pag bumaba ng 142.9, biglang pataas na rin siya. Kaya ganyan ang properties nitong ating LFA. Ayan. So meron na kayong idea mga karadyo kung paano gumagana o kung paano ang hindi yung performance pa, yung makikita natin sa ating analyzer dito sa ating 5 element LFA antenna. This is a low noise antenna, long boomer ito ng 5 element. Bakit sinabi nating low noise? Maganda ang filtering nito sa receive. I'm sure yung nasubukan ko na 5 element na LFA dati, so kahit na no meter yung yung mga interference sa paligid, medyo filtered siya. Kaya yung dating ng receive nito ay malinis. Of course, ganun din sa transmit. Okay, mga karadyo, maraming salamat and have a nice day. 73.